Okay, so uwi na and today gusto ko lang i-flex yung bago kong jacket, Animal. Hindi to sponsored pero ito na yung second jacket ko na Animal. Yung isa pinakita ko sa previous vlog, yung color black. Sobrang na-appreciate ko yung quality ng jacket na to. Like legit na yung ginamit na tela sa kanya hindi basta-basta. Tapos considering na hindi pa talaga kilala tong brand na to, yung tinignan ko sa Facebook, wala pa yatang 200k yung followers nila. Tapos, isa pa lang yung shop nila sa Calamba. Wala pa silang mga satellite shop. Hindi ko alam, pero para sa akin, mayroong certain appeal tong napaka-minimalist na design nila na Animal lang talaga yung nakalagay. Siguro meron pa silang ibang design, but yung tinignan ko kasing website nila, jacket lang ako nag-focus. Tinignan ko yung mga colors. Ito na yung pangatlo sa pinaka-favorite kong jacket. Yung una yung pinaka-gusto ko yung color black. Plain black lang siya. Tapos, yun nga, yung second yung Animal din na color black. Tapos, ito yung pangatlo, yung color brown. Pero kalahin mo yun, kung i-sponsoran lang talaga tayo ng Animal, sarap. Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa nakaisip ng concept nito, but sobrang astig na napaka-minimalist lang talaga. Tapos, yung mga design niya talaga dun sa website, hindi siya sobrang flashy. So, yun na. Tara, let's go! Yung mga kasama ko sa work, nagiging sobrang busy sila ngayon sa pag-solve ng Rubik's Cube. Like, parang nandito ngayon yung hype. Parang nainggit ako. Naastigan ako sa kanila. Tapos parang gusto ko rin matuto kung paano mag-solve ng ganito. And feeling ko tatalino ako kapag natuto ko mag-solve ng Rubik's Cube. Compatible din pala yung color ng shades dito sa jacket, which is color brown. Kung napanood nyo yung previous vlog, ang ginamit ko lang talaga doon for that whole sequence is ito. Parang ayoko pa umuwi kasi feeling ko I'm missing something. Hindi ko alam kung related sa pag-shoot ng vlog, kung meron ba akong gusto gawin na content, or ewan, may gamit ako na nakalimutan sa office, or inuwi ko to galing sa office, hindi ko alam. Dun sa mga previous vlog, minention ko na parang on the go lang ako kapag nagsushoot. Like, hindi ako nagsusulat ng script, hindi ko pinaplano. But recently, siguro yung mga past 3 or 2 vlogs, sinusulat ko na siya. Tapos, feeling ko hindi na ako sanay kapag hindi ko sinusulat ahead of time. Sa hindi ko masabing dahilan, parang nahihirapan ako pag-isipan ng concept. Hindi kagaya before na parang andali lang sa akin mag-shoot ng tuloy-tuloy na vlog ng hindi sinusulat. Pero siguro naman, mas nakakatulong yung pinaplano talaga or sinusulat muna. Ay nako, hindi natin alam. Bahala na. Uwi na lang muna ako ngayon and siguro pagod lang din ako kaya hindi ako nakapag-isip ng maayos. Kaya yun, uwi muna tayo. Iniisip ko nga bigla na parang paano ko pa masisingitan ng time mag-solve or pag-aralan yung Rubik's Cube. Yung paglalaro nga ng PS5, nawawala na ako ng time. Which is yun yung gusto ko gawin na mabalik sa routine ko, yung talagang makapag-focus sa laro. I still believe na walang masama maglaro ng video games basta hindi mo napapabayaan yung mga responsibilidad mo sa bahay. Like hindi ka pabigat dahil sa paglalaro. So sabi sa akin nung ka-work ko, kailangan daw ma-achieve ko muna yung gross, tapos dapat matching din yung kulay sa gitna. So, medyo nagigets ko naman siya dun sa part na yun. Sabi naman dito sa video na pinapanood ko, dapat daw yung unang 2 layer daw muna, tapos yung top, bubuin mo na. Ewan ko. Gusto ko talaga matuto mag-solve ng Rubik's Cube, but meron ding part ng sarili ko na nagsasabi na, imbis na pag-aralan ko to ngayon, why not mag-focus na lang ako sa bagay na dapat nag-focus ako, like working out. Instead na mag-solve ng Rubik's Cube and mag-feeling matalino. Kasi for sure yung pag-aaral ng Rubik's Cube, depende sa tao yan. Depende sa akin kung how much time it would take para matuto talaga mag-solve ng Rubik's Cube. So yun, tumigil lang talaga ako saglit. Na-intriga ako na mag-solve talaga ng Rubik's Cube, but alis na ako, tara. Resume na ulit sa pagdadrive. Okay, so now convinced na talaga ako na pag-aaralan ko kung paano mag-solve ng Rubik's Cube. Hindi ko alam kung nag-iinarte lang talaga ako o natatapaan lang talaga yung ego ko kasi hindi ako marunong mag-solve ng Rubik's Cube. Okay, so bago tayo umuwi, na-inspire ako ng video ni Peter McKinnon na Everyday Carry or What's in Your Pocket. Okay,
Okay, so ito yung version ko ng what's in your pocket. Hindi naman literal na pocket kasi hindi naman kasya to talaga lahat sa bulsa ko. But most of the time, ito talaga yung mga dala ko. Ito yung everyday carry ko talaga na pwede ko iwan sa sasakyan pero hindi ko pwede iwan sa bahay. Simulan natin yung pinaka-importante sa lahat, yung kailangan ko for transportation. Car keys. Ang tagal na ng susi na to, hindi pa napapalitan yung battery niya. Tapos, sa yung mga nakakilala sa akin or yung mga close ko, kapag nakita nila to, alam nila na nandun ako. Kasama na dito yung pwedeng pangbukas ng bote, pwede rin pang hiwa. Gift sa akin to ng pinsan ni Tin. Nilagay ko dito yung phone number, tapos just in case mawala yung susi, alam nila kung saan tatawag. Next naman is yung lalagyanan ng tubig. Of course, napakahalaga nito. Lahat naman tayo kailangan talaga ng ganito ngayon. Bago na tong tumbler na to, actually ngayong araw ko lang siya ginamit. Nag-improve na yung design ng Aqua Flask and tingin ko nagmura na rin sila. Hindi to review ng Aqua Flask. Gusto ko lang i-share yung mga improvement or yung mga maliliit na improvement na ginawa nila. Sa mga gumagamit ng mga tumbler dyan, alam natin na yung pinaka-issue sa lahat kahit hindi Aqua Flask yung brand is yung rubber dito sa may inuman or takip. Minsan nahihirapan tayo linisin or tinatamad tayo maglinis kasi hindi natin matanggal basta-basta yung rubber or pwede natin matanggal pero ang hirap ibalik. Itong bagong design ng takip ng Aqua Flask, meron na siya, yung kung mapapansin nyo yung goma, parang meron siyang maliit na nakalawit doon. Mas madali na siya linisin ngayon kasi hihilahin mo na lang tong rubber na to tapos marireach na rin ng sponge yung pinakagilid niya, which is minsan pinapamahayan ng molds. Tapos isa pa yung takip ng mismong inuman, meron na ring slit yung rubber dito dun sa may bandang gilid pero hindi naman siya nagkakos para matapon. Susundutin mo na lang siguro yun ng stick kahit anong tinidor, then malilinis mo na rin yung pinakaloob niya. Bukod sa maliit na improvement and nagmura yung Aqua Flask, para sa akin okay na tong product na to. Like hindi na lang siya hype ngayon, hindi kagaya before, lalo nung pandemic, parang OA yung hype ng tong brand na to. Okay, so next naman is yung vape. Hindi naman ako chain smoker pero minsan ito yung pinakapampawala ko ng gutom. Lalo na kapag nagkikrave ako ng matamis or patay yung oras, kapag naboboring. Ito yung pinakapamatay ng oras ko pero yun, hindi ko ina-advise na mag-vape din kayo. Ang sinasabi ko lang or sinishare ko lang kung ano yung ginagamit ko. Ito yung klase ng disposable na vape na nade-detach yung battery. So every time na maubos na tong laman ng cartridge, papalitan mo na lang. Tagal na kami nag-stick dito kasi gusto namin yung flavor line nila tapos hindi sila masyado mentholated. Next naman is ito, yung knife. Of course, hindi purpose nito is para makasakit ng ibang tao. Talagang ano lang siya. Nagagamit ko pag magbubukas ng package. Minsan nagagamit ko rin siya pang bukas ng bote or kung ano-ano ang mga panundot dyan. Basta, syempre hindi na rin ako magsisinungaling sa inyo. Pero yung pinaka last purpose nito is of course, for self-defense. Pag nagda-drive tayo minsan, hindi natin may iwasan pag traffic, yung biglang may lalapit sa sasakyan mo tapos may gagawin sa yung masama. So mas maigi na rin nakatabi ko to tapos isang hugot ko lang. Boom! Ang laking tulong din kapag merong ang ganito. Next naman is yung pantanggal ko ng oil sa mukha. Ito, yung Camo Mattifying Sunstick. Sobrang oily ng mukha ko before but mula nung gumamit ako nito, mas nakokontrol ko na siya. Hindi to sponsored ng Camo. Talagang gustong-gusto ko lang tong product na to and sa Facebook ko lang din nalaman to tapos nagulat ako na may nag-exist pala na ganun. Next naman is yung Rubik's Cube. Kapag patuloy ako magpadala sa ego ko na hindi marunong mag-solve ng ganito, then baka araw-araw ko na rin dala. Siyempre kasama na rin dyan yung phone which is gamit ko ngayon. Ito pinangre-record ko as top view nitong everyday carry ko. Binanggit ko na to sa previous vlog but yung pinakamahalaga para sa akin sa lahat, ito. Notes or notepad. Ballpen, siyempre kasama na yun. Kasama na rin natin yung planner ito. Recently ko lang din in-add to sa everyday carry ko para hindi ko i-compile lahat ng schedule ko dito sa to-do list. Kasi mostly dito ko nilalagay yung sequence ng shots. Ito, pinaka-to-do list ko. So kung ilalagay ko pa dito yung mga schedule, mga lakad, dadami yung laman nito tapos baka maubos agad yung page. Ito yung pinaka-external drive ng utak ko. May tendency kasi ako na kapag sobrang daming gagawin or nakapile up na yung mga activity ko, nakakalimutan ko na siya kasi ni-stuck ko lang siya sa isip ko. Pero nung naging hobby ko na yung pagsusulat ng to-do list, hindi ko na naging issue isipin mayat maya kung ano yung dapat kong gawin. Kasi titingin na lang ako sa notebook and then ito yung magiging reminder ko na ito yung kailangan ko gawin for the day. In that way, mas nakakapag-focus na rin ako sa mga dapat ko gawin or kung kailangan ko mapunta sa isang zone. Hindi na ako nababagawag basta-basta dahil dito. I recommend na i-try nyo rin. Magsimula lang kayo sa maliit na notebook. Hindi ko sinasuggest na gawing notepad yung cellphone kasi sinabi ko na din to before. Diyan nagsisimula yung most ng distraction natin, especially yung social media. Yun lang yung everyday carry ko or yung pinaka-version ko ng what's in your pocket.
So yun lang para sa akin for today's vlog, and feel free na mag-comment kayo sa baba kung ano rin yung everyday carry nyo or what's in your pocket na sarili nyong version. Uuwi na rin ako kasi mukhang uulan na. Thank you for watching. See you again next time. Peace!